Isang magandang umaga po sa ating lahat para sa tanghaling ito. Tunay nga pong napakapalad natin. Mainit ang panahon, sing-init ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, sapagkat tayong lahat ay tinawagang sa dakong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At isang magandang umaga din po sa ating mga kapatid sa buong kapatirang Divine Mercy na naka-tune in via internet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakapahinga na po ba kayo? Masarap po talaga magpuri sa Panginoon. Ano po? Lumalabas yung mga excess fat. Tunay nga pong napakapalad natin sa tanghaling ito, sapagkat tayo muling tinipon sa dakong ito. Na sa tuwin ay sinasabi ko pag ako nagpapasi, hindi po sa ganang sarili natin kaya tayo'y nandito. Tayo po ay tumugon lamang sa panawagan ng Panginoon sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Kaparaanan ng karamdaman, kaparaanan ng mga suliranin, at anumang kaparaanan yon, ang importante, tinipon po tayo ng mahal na Diyos dito sa dakong banal. Amen po ba? Amen po ba? Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, yung po mga nais mag-share, maaari po kayong mag-share. Ano po, alam naman po natin, lahat po tayo ay mayroong mga pinagdaanan, pagsubok, pagdalisay na tinatawag nila, mga biyayang galing sa Diyos na buhay, at kung ano-ano pa pong biyaya na alam kong nakatimo sa ating mga puso't kaisipan. At bilang unang magbabahagi, nais ko pong tawagan ng isa nating kapatid. Alam ko po siya ay dumanas ng isang medyo matinding pagsubok. Sa kanyang nakaraang pagsubok, last month lang po yata yun, kung di ako nagkakamali. Busy pa po siya ngayon, kausap niya yung kanyang anak. Subalit siya'y dumaan sa isang pagdalisay kung saan siya ay nanganak at ito'y kinuha na agad sa kanya ng Diyos. Pakinggan po natin ang ating kapatid na si Raquel mula sa San Rafael. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung matatandaan niyo po, ako po yung alaga po dito ni Mama Apo na buntis. Buntis pa po ako noon. Kung tatanungin niyo po kung nanganak ka na ba, nakaraos ka na. Opo, nakaraos po ako at nanganak na. Pero hindi po nag-survive yung bata. 6 months po, premature. Humilab po yung tiyan ko, nagkaroon ng contraction hanggang sa dinala na po ako sa Castro Maternity kay Dr. Pinky at nagdesisyon na po sila na tanggalin yung baby. Pero bago pa po mangyari yun, na-hospital pa po ako before noon. Naglalakad po ako sa bahay, bigla po ako nag-collapse. Humampas po yung ulo ko sa aparador namin, nabasag po yung salamin, bumalandra po uli ako sa kabila ng organ, humampas po uli ako ng ulit, bagsak. Nung nakita po ako nung kapatid ko tsaka nung pamilya ko, patay. As in patay. Wala pong hininga, nakatirik yung mata, talaga pong patay. Pinapahesusan na po ako nung oras na yon. Yung pahesus po doon sa mga namamatay. Tapos po, hinipan po nung kapatid ko yung bibig ko para po magkaroon ng first aid, na magkaroon ng entry ng hangin. After 10 minutes, biruin niyo po, 10 minutes, matagal-tagal na po yun. Nagkaroon po ako uli ng malay. Pagising ko po, ang unang sabi ko raw po, Divine Mercy. Purihin po yung Diyos. Siya po yung una kong natawag. Tapos po, tiningnan ko po agad yung, dahil nga po buntis ako, tiningnan ko po yung katawan ko, kung may dugo. Dahil hindi po ba pag once na yung buntis na hampas or na bagok, ang tendency po is magbi-bleed. Tiningnan ko po, awa ng Diyos, wala. Purihin na naman po ang Diyos. Dinala po ako sa Castro Maternity. Nagkakagulo na po yung aking OB-GYN doon, saka yung mga doktor ko. Chinek up po ako to the echo. Pagpasok ko po ng to the echo, di po ba yun sa puso yun? Chinek po nilang mabuti. After siguro po half an hour, mayroon na pong result. Purihin na naman po ang Diyos. Wala na naman pong nakita kahit ano. Wala pong bara ng puso, wala pong ugat na nalagot, walang dugo. Tinest po yung baby sa loob, tiningnan po yung heartbeat. Purihin na naman po ang Ama at ang ganda ng heartbeat
heartbeat ng bata. Sa pangalawang pagkakataon po, sabi po sa akin nung doktora ko, tanggalin na natin yung baby kasi baka hindi rin siya umabot ng 9 months. Kasi po noon 6 months pa lang. So meron pa po akong 3 months to go para umabot po siya ng complete 9 months. Sabi ko po, ay hindi ko ipatatanggal yung baby kasi ramdam na ramdam ko po bilang isang mami na malakas yung heartbeat ng bata. Bakit ko naman ipatatanggal? Sabi ko, sige, itetake ko yung risk kung ano man ang mangyayari, patay o buhay, hindi ko muna siya ipatatanggal. After 1 week, nakauwi na po akong bahay. Di masaya po. Sabi nga po ni Mama Apo na magpahinga ka. Araw-araw niya po akong tinetext at tinatawagan. Anak, mahal kita, mahal kita. Magpagaling ka, lalakas ka, magkikita muli tayo. Di, opo. Tapos, alas 6 ng umaga, tumatawag na po siya sa akin at bago ako matulog. Tapos, after another week, bali ika 2 weeks na po, nakaupo po ako dun sa may malapit sa salas namin sa bintana sa labas. Nagpa-cutics pa po ako na nagpa-pedicure kasi nga po, dadating po sa bahay namin si Mama Apo. Pupunta po sa amin ng Divine Mercy. E di nagpa-ayos po ako ng kuko. Biglang pagtayo ko po, may dugo. Sabi ko po sa kapatid ko, Kuya, bakit may dugo? Tapos sabi, baka naghahawan lang yan. Hindi po ba sa buntis, minsan Sabi ko, bakit parang lumalabas na tsaka may hilab? Di, tawag na po sila ng ambulansya, dinala na naman po ulit ako sa Castro. Pagdating ko po kay Doktora Pinky, sabi po niya, di sinalang na naman po ako. Antindi na po nung pagdurugo, buo-buo na po. Yung po pala, lumalatag na yung placenta, plus pumapasok na po yung dugo doon sa bahay bata. So talaga po delikado na. 50-50 chances of survival. E di sabi po ni Dr. Pinky, sorry, we have to remove the baby. Hindi na talaga po pwedeng hindi dahil pati ikaw, matidisgrasya ka. So dinala na po ako sa emergency room. Noong mga oras po na yun, hawak-hawak ko po yung chaplet ng Divine Mercy, tsaka ng Rosary. Kahit saan ako mapunta, hindi ko po talaga binibitawan. Kahit ganong katinding mga injection yung sinasaksak sa akin, talagang hindi ko nabibitawan yung chaplet na yun. Di po, inopera na po ako dun sa emergency room. Bago po ako operahin, sabi ko, teka muna, can I talk to my doctor? Sabi po nila, o sige, bibigyan kita ng kaunting minuto, kausapin mo muna. Sabi ko po sa doktora ko, kung may pagkakataon po na yung bata ay makakasurvive kahit 6 months at ikaloob ng Diyos, sige po, nakahanda naman po kami na gumastos para lang maano yung bata, kahit na po dali ng St. Luke, so ano, at ako na po yung hayaan yung mawala. Kasi po for 33 years, nakabuhay na naman po ako sa mundo. Sabi ko yung anak ko, baka sakaling ipagkaloob na kahit 6 months, mabuhay yung bata ang piliin. O de ganun po yung usapan namin. Hanggang sa sinaksakan na po ako ng general anesthesia, ala na akong alam. Tinanggal na yung baby. Pagising ko po, nandun na po ako sa ward po ako nalagay kasi po nung oras na yun, wala pong bakante na private room. Sa ward po ako, 3 po kami dun. Pagising ko po, sabi pa nung kapatid ko, wala na yung baby. Hindi kasi nakasurvive 6 months. Noong mga oras pa lang po na yon, may acceptance na ako. Tinanggap ko po ng buo yun. Kasi po, every time na dumudulog po ako kay Mama Apo dun sa loob, ang palagi pong sinasabi, anak, pagkatapos mong manganak, kayong dalawa ng batang yan, magiging masayang masaya na. Ang itinutukoy niya po, yung panganay ko, ito po si Angela. Never niya pong sinabi na, anak, pagkaraos mo, magiging masaya na kayong 3. Never niyang sinabing 3. Kaya pala sinasabi niya pong 2. God has a plan. May plano po pala yung Diyos na mawawala yung bata ng ika-6 na buwan. So, pinagnilayan ko po yun. 6 months, nawala yung bata. Dumalaw po sa akin ang mahal na apo nung kinabukasan. Dahil po pumunta sila sa amin, hindi po sila natuloy, umuwi rin po. Dahil nga po wala naman dinatnan. Si mother of the house, wala po dito.
nasa taas. Si Mother of the House po, sabi raw po kay Mama Apo na hindi, sabi raw po ni Mama Apo sa kanya, wag nang tumuloy. Pero wala pong sinasambit ang mahal na Apo na ganito, ganyan yung nangyari. Hindi po siya nagkukwento. Sabi po ni Mother of the House na, ay hindi, tutuloy pa rin ako. Kasi gusto kong makilala yung Raquel na palaging sinasabi ni mahal na Apo at gusto kong makarating. Bakit hindi tutuloy? Nandito na kami sa lumang munisipyo. Yun po pala. Nung araw po na dumating sa amin ang Divine Mercy, kikilabutan po kayo. Yun po yung araw na namatay at nakaburol yung anak ko. Maliwanag po na sinundo. Kaya dito po sa Pampanga, nagbigay na po ako sa inyo ng isang anghel. Binigyan ko na po kayo ng isang anghel na kasama dito ng mahal na Apo. Kasi po sinundo siya ng Divine Mercy. At noon lang daw po nangyari yon sa kasaysayan daw po ng kanilang mission after 8 years na may batang dinatnang patay. So, excited po yung bata dahil gusto raw pong makaharap in person si Mama Apo. Na-bless po siya ni Mama Apo, binuksan daw po yung ataol at binless. Ganon din po yung mga kasamahan niya. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng aking pamilya dito. Talaga namang mas mahal na mahal ko pa yata yung mga kapamilya ko dito sa Pampanga. Lalong-lalo na po dun sa anak po ni Mama Conching, sa IT. Salamat sa lahat ng pumunta doon na gumanap. Tapos po, nung sa Castro, dinalaw ako ng mahal na Apo. Akala ko po, ang lumapit sa akin, doktor ako, kasi po medyo hilo pa po ako sa anesthesia. Yung po pala, si Mama Apo na po pala yun. Nung pagtingin ko po sa kanya, silaw na silaw po ako, hindi ko po siya matitigan. Sabi ko, pero magkahawak kamay na po kami. Basta po sa panaginip ko at saka sa mga nakikita ko, tuwing magdidikit yung palad namin, para ba kaming mag-ina na pag nagdikit yung palad, nabubuhay ang isa't isa. Hindi ko po alam kung paanong papaliwanag yun. Kala ko, doktora ko. Sabi ko, sasaksakan na naman po baka ako ko, kukuhanan na naman ng dugo, masakit na po ako yung katawan ko. Tapos nagsasalita siya, hindi ko rin po maintindihan. Ang liwanag niya, nakakabulag yung liwanag niya. Divine Mercy na po pala yung kaharap ko. Dinalaw po ako ni Mama Apo doon. Tapos sinabi ko po na simula po sa araw na yon at doon sa kwarto na yon ay wala na po mamamatay na sanggol. Huli na yung anak ko. Kasi po nadalaw ng banal na espiritu, nadalaw ni Apo Conching, at nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya buong-buo po sa loob ko na huling bata na yung nagbuwis sa kwarto na yon. Kung mapapansin niyo po, nag-share ako pero hindi po mapatakan luha ko. Kasi po ang acceptance ko ay ganun-ganun na lang. Dahil po ang Diyos ay talaga naman pong napakabuti. At salamat din po na napakarami kay Mama Apo sa talaga namang walang kasawa-sawang pag-aalaga sa akin. Pati sa kakulitan ko sa text. Ako napagpapasensyahan niya. Kasi nagte-text ako umaga, text na naman kami tanghali, text na naman sa gabi. Anak, papahinga ko muna yung mata ko. Kaya maraming salamat po. Kung nandito po si Mother of the House, siya po yung kasunod kong mag-share. Kasi po meron din po siyang nasilayan after nung pangyayari ngayon. Kumbaga po yung storya namin magkadugtong. Kaya lang po, natutulog. Kaya hindi na po niya maidudugtong. Kaya ang masasabi ko lang po, ang Panginoon po hindi po ako binigyan ng isang buhay lang. Hindi, 2 lang. 3 beses po ako pinaghimalaan. Mangyayari po ba sa isang tao na 3 beses ka pa ulit-ulit paghimalaan ng Diyos? Ang dami-daming taong nangangailangan. Kaya po napakaswerte ko sa naranasan ko po na yun. At yung Virgen de los Flores po na naka-green na yan. Every time nakikita ko po yan sa bahay namin, pero ang suot niya pink. At naikwento ko na nga po yun doon sa ibang mga alagad. Bakit yung birhen na yun lagi ko nakasama? Hindi na po siya nawalay, kaya nagdideboto na rin po ako sa kanya. Kaya sa lahat po ng nandito, mga sakit nyo po, naku, wala pong kwenta yan. Sa pinagdaanan ko po na life and life after death. Totoo po yun. Kaya lahat po kayo gagaling. Basta magtiwala lang po kayo. Huwag nyo na pong usyosohin na, ay, totoo kaya yun? Totoo kaya si Apo? Huwag na po kayo magkaroon ng doubt.
Kasi ako na po yung nagpapatunay. 1 month pa lang po ako nakakaraos. Ang operasyon ko po, 2. May ligate po ako. Nakakatayo po ako. Wala pong masakit, walang makirot. Hindi ko iniinom yung gamot ng doktor ko. Ang iniinom ko po, yung pangaral po sa akin ni Mama Apo, at tubig. Yun lang po. Kaya lahat po nung nandito, magtiwala lang po kayo, totoo po talaga. Ang Divine Mercy po ay totoo, si Apo Conching po ay totoo. Kaya po, mahal na mahal niya po kayo lahat. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Patunay lamang po na talagang ang Diyos ay mapagmahal. Sa kabila ng tinamo niyang pagdalisay, ayan siya. Sabi nga, hindi papatak ang luha. Bakit nga ba papatak ang luha? Samantalang kilala niya ang Diyos ang mahilikha sa atin. Takda-takda ang buhay, 6 na buwan, hindi ka patakdang mabuhay na maging taong lubusan, babawiin ka niya. Subalit, dahil mahal ka ng Diyos, binigyan ka niya ng pagtanggap kung saan hindi ka makakaramdam ng pagkalumbay. Uy, si Tata Apyong, may love letter sa akin. Ano po kaya yung love letter? Opo, mamaya po. Babasahin ko na po yung love letter ni Tata Apyong. Baka po makalimutan ko. Announcement daw po, buwan ng pagpupulong ng CAPS, September 1, bukas na po ito, sa ganap na 8 ng umaga. Lubos pong inaasahan ang koordinasyon ng bawat araw na duty na dumalo. Naintindihan po ba natin? Bukas daw po ang meeting ng CAP, September 1, alas 8 ng umaga. Maraming salamat po. Kala ko magsishare si Tata Apyong. Nakita ko po yung mga taga Valenzuela. Noon po kasing nakaraang Biyernes, nag-mission si Apo sa Valenzuela. At isa po ako sa mapalad na nakadalo, na nakasama. At nakita ko nga po yung mga kapatid natin mula sa Valenzuela. Talagang matitibay po silang nakadama na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Kaya sila patuloy na pumaparito. Palakpakan nga po natin mga taga Valenzuela. Okay. Isang ano lang po, pwede paki-off daw po yung mga cellphone kasi nagpi-feedback po sa ating sound system. Paki-off lang po. Maraming salamat po. Off po, hindi po pwede yung mute lang or basta off. Please, pahaba lang po namang nandito tayo sa loob ng dambana para maging maganda ang ating, walang maging, makakapangit sa sound system natin. Alam ko po mapakaraming sharer. Sabi nga po, mapalad ako ngayong magpasi kasi Sabado, maraming sharer. So, may bumubulong sa akin, gusto niyang mag-share. Meron din pong nagsabing mag-share. So, sa taga Valenzuela po muna ako gusto kong tumawag. Meron po bang gustong mag-volunteer na mag-share? Mag-share na po kayo. Oy. Padaman, gustong ibahagi niyo po sa amin kung ano ang kadakilaan ng Diyos sa inyong buhay. Alam ko, damang-daman niyo na ang Diyos. Dahil sa kabila ng medyo malayo ang Valenzuela, nandito kayo. Ay, medyo nagaano pa. Pero alam ko, pagtinding niyo dito, ilalabas na po ng Diyos kung anong nasa puso niyo. Ano pangalan niyo po? Mila Rivera po. Okay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa ating kapatid na si Mila Rivera. Yung nangyari po kasi sa akin, po kasi yung hindi ko akalain na may mission po si Apo Conching sa Valenzuela. And then, sabi po ng husband ko na punta tayo doon kasi mayroon po kasi akong nararamdaman sa sarili ko. Mga ilang araw na pong magulong isip ko, ginugulo ko yung asawa ko na pwede ba kausapin mo ako, 1:00, 2:00, 3:00 hanggang mag-umaga na po. Sabi niya sa akin, antayin mo na lang, sabi niya gano'n. Dapat po Miyerkules kasi pupunta si Apo doon, kaya lang hindi po natuloy, kaya naging Biyernes po ang punta na doon sa Valenzuela. Nag-absent po ako doon kasi may pasok po ako. Sabi niya, pag pumunta ka doon, intindihin mo lahat ang mga sasabihin ni Apo Conching. Nung pagpunta po namin doon, wala po akong iniisip, wala po akong pag-alinlangan. Willing po akong pumunta doon talaga. Nung pagdating po namin, marami pong nangyari, nandiyan po na gusto naming habulin
habulin para makarating kami kaagad. Marami pong traffic, maraming tracking, marami pong nangyaring dahilan. Pero po talagang pinag-adya po talaga na makarating kami kaagad doon bago magsimula po yung ano ni Apo Conching. Pinakilala po ako ng asawa ko na hindi ko po pa talaga kilala si Apo Conching. Tinawag niya po ako, tapos pinakilala niya po ako. Hinawakan niya po ako sa balikat. Sabi niya sa akin, "Anak, manalig ka lang." Yun lang po ang sinabi niya sa akin. Di okay na po. Umupo na po ako doon sa harapan. Pangalawa po. Nagsisimula na po si Apo Conching. Pabalik-balik siya doon sa pwesto namin. Nagulat na lang po ako. Sabi niya sa akin, hindi ko naman po alam kung sino talaga yung sinasabihan niya. Pero ang katabi ko lang po, lalaki at saka isang babae. Ang sabi niya sa akin, "Anak, huwag ka nang mag-alala sa matris mo." Yun lang po ang pagkasabi niya sa akin. Pero bawat salita niya po, talagang iba po ang nararamdaman ko. Pero nung pagpunta po namin talaga dito, pagpunta namin sa Valenzuela, sabi ko po sa asawa ko, "Pwede ba dahan-dahan na lang kasi sa totoo lang po masakit kasi yung bus ko. Ayoko na nagagalaw." Nung pag-uwi po namin, nung sabi niya sa akin, sabi nung asawa ko, "Pumila ka mamaya," sabi niya, "sabihin mo sa kanya." Sabihin mo sa kanya, meron kang nararamdaman. Sabi niya gano'n, sabi ng asawa ko. Nakapila po ako nung magmi-mission na po, hahawakan niya po yung mga may sakit. Pagkahawak niya po sa akin, una niyang hinawakan yung matris ko. Yung parang hinaplos niya lang po. Nahimatay po ako talaga noon. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Hawak-hawak niya po ako. Nung pangalawang pagkakataon, nasabi ko sa kanyang, "Apo Conching, meron po akong nasasalat sa bus ko." "Alam ko yun, anak," sabi niya ganyan. Hinawakan niya ulit ako, nahimatay pa po ulit ako. Ibang-iba po yung nararamdaman ko. Wala akong katahimikan pag natulog po ako. Nung pag-uwi po namin, yung pagkatapos po hawak ako ng asawa ko, mayroon pong isang umawak sa akin. Parang pong alagad. Nakatayo lang po ako. Nilapitan niya po ako, sabi niya ganyan, "Anak, manalig ka lang." Sabi niya ganun, "Isaloob mo kung anong nararamdaman mo." Sabi niya ganun. Ibang-iba po talaga ang nangyari sa akin nung araw na yun. Nung pag-uwi po namin, gabi na po, inantay po namin talagang umalis si Apo Conching. Kami, nagpunta po talaga kami doon. Inantay po namin kaming kasama po ang Kristong Hari. Nung pagkatapos po, sabi ng asawa ko, napansin niya ako, "Hindi ka na pala umaaray," sabi niya ganyan. Hinaharulot niya yung pagbiyahe namin kasi gabi na po. Sabi niya ganun. "Wala kasi akong nararamdaman," sabi kong ganun. Pinigay niya sa akin ng namawala ang kirot dun sa bus ko. Sabi kong ganyan. Binigay niya kagad sa akin yun. Sabi kong ganun. Pagdating ko po sa bahay namin, kasi po nasa amin ang Kristong Hari sabi ng asawa ko, "O, magpahinga ka na." Buong gabi pong yun, nakatulog na ako. Wala po akong iniisip na kahit ano. Kalmante po talaga ang kalooban ko. Ngayon po, pangalawang araw ko po na pumunta dito. Hindi po ako nagbaka sakaling hindi pumunta. Tinuloy ko po yun kasama ng asawa ko, kasama po ng mga alon ng Kristong Hari. Salamat po.
Pinagay niyo na kagad sa akin na totoo pong buhay ang Panginoong Diyos. Marami po salamat. Maraming salamat po kapatid. Napakapalad mo po dahil talagang daman-daman ng Diyos na gustong-gusto mo siyang makilala sa pamamagitan ng minamahal na Apo Conching. Mapalad ka. Tinan mo na agad ang kagalingan physically. Wala ka nang naramdamang sakit. Nagkaroon ka ng kapayapaan ng kalooban. Panalagyan mo lamang po ito at kapatid na angkinin mo ng lubos-lubusan ng kagalingan ang ipagkakalob sa iyo ng Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang nais ko naman pong tawagan ngayon ay isang alagad kasi po binulungan niya ako kanina. Sigurado po ako meron siyang ibabahagi sa inyo na napakagandang nais niyang i-share talaga. Talaga. Sabi nga, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Promise. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat at welcome po sa mga taga Valenzuela. Alam mo po, ang galak ko ngayong umagang ito ay galak din na nadama ko nung kami ay nag-mission sa Valenzuela. Kung saan po ang init ng kanilang pagtanggap ay nadama naming lahat ng kapatiran kasama ng mga alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kahapon po, pagkatapos ng ating gawain, nagkaroon pong muli ng pagmimisyon sa Mapaniki. At ang kagalakan pong yun na nadama ko nung kami nandun sa Valenzuela ay nasundan pong muli sapagkat ang mainit na pagtanggap ng Mapaniki ay aming nadama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po ba, sabi ko, naku, siguradong madaming sharers sapagkat Sabado at saka ang dami ng tao. Alam niyo po, nasa amin pa lang po ako pagkagising ko, damang-dama ko na po ang Panginoon, ang presensya ng banal na Espiritu. Sapagkat kahapon po, andito po ako nung gawain. Pagkatapos po, kami ay tumungo sa isang misyon, yun nga po sa Mapaniki, at gabi na po kaming nakarating. Pagkatapos po noon, vigil pa po ng kabataan. So, dire-diretso po ako kasama nung aking kawan, ng mga kabataan ng kawan 12. At halos alas 5 na po kaming naghiwa-hiwalay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sayang po, wala si Tita Bioli. Ang lagi ko po tanong doon sa aking kapatid na yon, Tita Bioli, halata ba? Ano po ang sagot? Halata po ba? Hindi po, opo. Pero po ang gusto kong sabihin, halata po bang puyat? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano po yung galak ng puso ko? Kagabi po, nang kami dumating na, galing sa misyon, mga 10 o'clock na nga po yun, o baka mahigit pa. Dahil nga po hindi na ako makakauwi, dahil kung ako'y uuwi pa ng Baliwag, ay nararamdaman ko pong sasalakay ng matinding-matindi ang kalaban. Paano pong sasalakay sa anong kaparaanan? Sapagkat nga po halos alas 10 na, kung uuwi pa ako ng Baliwag, medyo po siyempre kunyari hihiga-higa ka hanggang sa makatulog ka. Eh di po yung aking gawain bilang pagpapastol sa kawan, eh di po naantok na ako, tsaka na lang, total, nagbili naman ako dun sa mga anak ko kung ano ang pagsasaluhang tema sa araw na iyon. Subalit purihin ng ama, so I decided na mag-stay. At noon nga pong ako'y andito na, kasama nung kabya ko, sabi ko sa kabya ko, dito ka na lang, mahiga sa ibaba, at ako po ay pumanik sa itaas. Subalit, kung minsan po, kahit napagod ka, kapag damandama mo ang Espiritu sa iyong buhay, hindi mo po madadama yung antok, hindi ka po makakadama ng pagod. Amen po ba doon? So habang ako po ay nakahiga doon sa sofa, nag-text po ako doon sa aming alaga. Meron po akong isang pamangkin na meron po itong isang anak na babae. At tinanong ko, sabi ko, kumusta ka na? Although nag-text siya sa akin, sabi niya sa akin, pasensya ka na ngayon lang. Ako nagka-load, kanya hindi kita nati-text. Sabi ko naman, okay lang. Muli siyang nag-text. Sabi niya, kadarating ka lang galing ng school. Nagtuturo po kasi siya dito sa may Caloocan, yung isang university doon. At sabi niya, si Bert,
dadaling ko sa ospital sapagkat siya ay nagdudumi kagabi pa. So meaning to say, pangalawang gabi na po kagabi. Then, ang next na message niya, umuwi na kami. Sapagkat nga po yung ospital, dahil taga-Giginto siya, tabi Giginto, meron pong malapit na ospital doon sa kanilang lugar. So it's just a walking distance. So sabi niya, dinala ko na si Bert sa ospital, subalit umuwi na kami sapagkat ang tagal nung doktor, wala yung pedya. Si Bert anya, kagabi pa hindi nakakatulog, inuwi ko na't nang mapahinga. O di, sa palitan po ng text messages, nasabi niya sa akin na nangangalumatan na yung anak niya, ganito, ganoon. At ako nga po yung nakahiga doon sa sopa, kung saan kapag nakahiga kang ganoon, matatanaw mo yung larawan ng Divine Mercy. Sabi ko sa kanya, anak, okay, manguha ka ng dahon, sabi kong ganon. Pero yung po siguro mga bandang mag-11 na. Manguha ka ng dahon at yung pinaglagaan nyo nang ipainom mo doon sa bata. O di sabi niya naman, oo me. Susunod na message niya, hindi ko nga pala alam kung saan ako pipitas dahil gabi na, madilim na sa daan. So hindi niya na po nakuhang mamitas. So in between, dahil nga po andun ang larawan ng Divine Mercy, dumudulog po ako sa kanya. Sabi ko, mahal na Divine Mercy, gabayan niyo po yung apo ko. Ay, apo pala, lola pala ako. Sabi ko, Divine Mercy, gabayan niyo po yung apo ko. Huwag niyo po siyang pababayaan, pati yung kanyang ina na nagugulimanan. Sapagkat nga po, hindi po ba, kapag may sakit ang ating anak, hindi na po natin malaman ang ating gagawin. Amen po ba doon? Amen. And then, sabi ko, habang dumudulog ako, nakatingin ako sa kanyang larawan. Kuminsan po yung pandama talagang madadama mo kapag andyan siya. Habang umuusal ako sa kanya, ng gabay at patnubay, para pong ngiti-ngiti siya sa akin. Anina lang, pikitan akong ganon. So, alam ko, inaangking ko, sabi kong ganon, hindi niya papabayaan ng apo ko. At bukas, magaling na ito. So, udyok po ng damdamin, itinext ko po sa aking pamangkin. Sabi ko, okay, magdasal ka, manalig ka, angkinin mo, bukas magaling na ang anak mo. Tumawag ka kay Divine Mercy. Yamang hindi ka makapamitas ng dahon, hindi ba meron kang chaplet dyan? Sabi ko, kuhanin mo yung chaplet, ilagay mo doon sa tiyan ng anak mo, magdasal ka, manalig ka, angkinin mo, bukas ng umaga, magaling na ang anak mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit po ako ganito kagalak? Sapagkat po, wala po palang, it doesn't matter kung gaano kayo kalayo sa isa't isa. Kapag iisa po ang tinatawagan nyo, iisang espiritu ang ating pananaligan, ang ating panghahawakan, walang pagkabula, kagalingan, makakamtan. Buhay po ba ang Diyos? So, ayun po, natulog na sila. Ako naman po ay bumaba na dahil andito na yung mga anak ko sa bilang kahawan. At kanina pong umaga, galak na po yung puso ko dahil po, ang galakan naman po ng puso ko ay yung pagkatapos ng pagbibigil namin. Kung saan yung mga anak ko, na nakita nyong nakahilera dito noon ay kay dami, nadagdagan pong muli ng 2. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanya po, sabi ko, Ama, purihin ka, purihin, dakilain ka, sapagkat ikaw nga po ang talagang naghaharit, nangunguna, kung saan itong mga batang ito ay dumadami pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, natapos na po hanggang sa nagbili na ako, okay, uwi na kayo, ganito, ganon, umuwi na rin po kami. Mula tanghali, kung saan nagmensahe ang mahal na apo, napakaganda ng mensahe kahapon. Di po ba? Andito po yung mga taga Valenzuela, nadinig ninyo, at puspos kayo. At doon po sa aming pagmimisyong pinuntahan, Diyos ko, alam nyo po, full pack po yung bisita doon. Talaga pong mapakamadaming tao. At ayun pong mga taga Mapaniki, puspos din pong kagaya nyo nung kami nagmisyon sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, yun po yung mga kagalakan. At puspos nga rin po ako at umuwi na ako. Nung dumating ako sa amin, maliwanag na. Nung pong pagbaba ko ng tricycle,
Nakakatulog na po ako kasi sobra ng pagod. Napipikit na po ako, sabi ng pamangkin, Me, eto na tayo, baba na tayo. Although naulinigan ko yung kabyak ng puso ko, sabi niya, anong nangyari? Wala naman po akong alam. Pero nung pumasok ako ng gate, purihin ng Diyos, nakita ko po yung kotse namin, las-las yung likuran. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit po si Tita Promise, si kapatid na Promise, parang lukring. Nawakwak na yung likuran ng kotse, nagpupuri pa sa Panginoon, at may galak pa siya. Opo, bakit ako may galak? Kahit po nalaslas yung puwitan ng aming sasakyang luma, galak pa rin po yung puso ko. Bakit po? Sapagkat po, ibig sabihin, nakarating po sa amin yung sasakyan. Buo pa at buo pa din po yung nagmamaneho. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, yung po yung lungkot, lumbay, kumbaga. Although, nanlambot po ako kasi sabi ko, pero ganun lang po, parang hindi na kasing bigat nun dati na kapag kami ganong pangyayari, konting bunggo lang sa sakyan, pag nakita kong may UP o gas-gas, nagagalit ako. Sabi ko, ikaw man, di mo iniingatan yung sasakyan, ganun po, pero purihin ng Diyos, ang kapanatagaan ng kapayapaan ng aking kalooban ay kanyang ipinagkaloob. At ganun din naman sa kabiyak ng puso ko. So, ayun na po, bakit ko po hawak ang chaplet? Nagpuri po ako sa Ama, sabi ko, Ama, salamat po na sa kabila ng kaganapan, hindi mo po hinayaan na higit pa rito ang maganap. Ibig sabihin, safe and sound po yung aking anak. Pangalawa, kung yung pong aksidente ay sa unahan nangyari, hindi po ba mas matindi? Opo. But then, purihin ng Ama, yun lang po ang, hindi po ba ang lahat ng bagay nagagawa ng paraan? At yun po, minor lang po yun. Although, sabi ko nga, saan ko kayang kukunin kamay ni Divine Mercy ang ipampapagawa? Naalala ko na naman ang sinabi ng aming inang pastol, be still. Tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba doon? Yes. Pumanatag ka lang. Kalma ka lang. Sapagkat ang katugunan, kapag sa akin ikaw ay nananahan, ibibigay ko yan. Amen po ba doon? Amen. So, yun po. Bagamat may konting ouch, wala yun. Ito na po, nahiga na ako. Di naman po ako makatulog kasi parang maliwanag na po kasi hindi ba usually yung mata natin pag may liwanag na mahirap nang itulog, di po ba? Tumunog po ngayon yung cellphone ko. Sabi niya, May, good morning. Okay na si Bert. At galak na galak, tuwan-tuwa si Bert sapagkat ang sabi ni Bert, iba na daw yung pupo niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Meaning to say, bakit ko po hawak ito? Wala pong dahon-dahon kagabi, maliban sa chaplet na nakikita nyo, kung saan nga ang pananalig ay naroon, ang pananampalataya niya ay naroon, ang pagtitiwala niya ay naroon at ako rin naman ay gayon, kung saan nga po ang chaplet na ito ay inilagay sa tiyan ng kanyang anak. At ngayon pong umaga, wala mang gamot na ininom, ang bata ay magaling na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po ba kay dakila ng Panginoon? Kay buti ng Ama? Hindi po ba? At mahiwaga siya. Amen po ba doon? Amen. So, yun po, kanya po nagpupuri ako, nagagalak ang puso ko, at sadya nga pong napakamahiwaga niya. Alam niyo po? Alam ko po, marami nang hihingi sa inyo ng chaplet. Amen po ba doon? Yes. Sapagkat nga po, ito yung chaplet na ito, kahit sa akin, nung ako'y wala dito sa ating bansa. Dumating po ako doon sa time na alam ko pong marami sa inyong may ganito. Nahihirapan po akong huminga. Hindi po ako makatulog, hindi po ako pwedeng naka-flat in bed. Kailangan po nakataas yung ulo ko. Nahihirapan po ako. Sabi ko, ano ba re? Para kung nagpapalpitate na, hindi ko maintindihan. Pero purihin ang Ama. Sa tulong at gabay ng Panginoon, sa pananalig ko na ang chaplet ito, na ito ay may magagawa sa akin, napanatag po ang aking kalooban at ang aking nararamdaman ay naparam. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Kanya po kayo. Ikaw ba'y may lumbay o karamdaman? Ikaw sa amay manahan. Kumatok ka lamang, ika'y pagbubuksan,
humingi at ika'y bibigyan. Amen po ba doon? Amen. So ngayon po, alam nyo na ang inyong gagawin. Sa inyong pong pagkatok, mayroong magbubukas. Sa inyong pong paghingi, mayroong magbibigay. Ano po ang sikreto para makantam ang anumang kahilingan? Manalig, magtiwala, umangkin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po kapatid na Promise. Patunay lamang po na ang alagad ka, talagang hindi ka bibigyan ng Panginoon na masakitan ng iyong kalooban. Kapatid, hindi naman halatang puyat beauty pa rin. Di po ba? Sabi nga, hindi na kailangan ng dahon-dahon. Kung titingnan mo po, larawan lamang po, di po ba? Subalit dahil sa matapat na pananalig at pananampalataya, pagdumi ng apo niya, nagkaroon ng kagalingan. Pagsama ng dibdib, pagsakit ng dibdib niya, nagkaroon po siya ng kagalingan. Yun po ay dahil matapat at wagas ang kanyang pananampalataya na ang Diyos ay buhay at kikilos sa kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago ko patawagin ang susunod nating sharer, isang paanyaya po. Bukas po, sa ganap na ika-6 ng umaga, ang kapatid ng Divine Mercy po ang mga ngasiwa sa ating banal na misa doon sa parokya. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo at makiisa sa banal na misa. Maraming salamat po. Ang tatawagin ko pong susunod, isa po siyang kapatid natin dito na nagtatrabaho sa Maynila. Dahil nga siya nandun, wala siyang time na makapunta dito araw-araw. Kaya alam ko, marami na po siyang nais ibahagi sa atin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Melinda Lansangan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Sabi po nila, kapag nakangiti ka at nakadilat ang mata, mas maraming biyaya. Amen po ba? So, dilat na po ba kayo? Napakaganda po ng mga pahayag po, ng mga nauna sa akin. Ako po napakatagal nang hindi nakakapag-share po dito at ang akin po'y kalooban ngayon ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Lalo't nakikita ko po dumadami yung aking mga kapatid sa dambana. Hindi po medyo familiar po kayo sa akin. Dahil po mga bago po kayo, pero po sa aking puso, mga kapatid ko na rin po kayo ngayon sa Divine Mercy po. Amen po ba? Napakasarap po damihin ng pagmamahal po ng Panginoon. Ako po kahit po hindi lagi nagpupunta, subalit sabi nga po, kapag po daw parang pag-ibig, kapag tinamaan ka raw po ni Cupido, sapul agad. Ganun po ang nangyari sa akin sa dambanang ito. Sa unang pagtapak ko pa lang po sa dambanang ito, sapul agad. Ang puso at damdamin, ang kalooban at ang aking pananampalataya. Hindi man po masasabing perpekto, syempre po nagkakamali din po tayo, tao lang po Pero po pinipilit at nagsusumikap, maging matuwid ang buhay. Amen po ba? Napakagaganda po pala talaga ng mga anak ng Ama. Dahil po, nakangiti po kayo at gising na gising. Isang palakpak nga po dyan para dire-diretso po tayo. It's been a long journey, kang araw po sa buhay ko. Ang buhay po natin ay parang isang tamarind candy, sampalok po na minatamis. Ganun po yon. Meron pong asim sa una, at habang po kinakain po natin yung sampalok, tumatamis na sa dulo. Hindi po ba mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga ate, at lalo po yung ating mga lola, at ang pinakamamahal po natin, mga magulang, kahit po tayo nasa Panginoon na nakakaranas pa rin po tayo ng pa-udyok-udyok na mga pagsubok sa buhay, hindi man po karamdaman. Subalit sabi nga po minsan ang nagiging dahilan po ng hindi natin pagtungo sa dambana kakulangan pinansyal. Hindi po ba aminin po natin yon? Minsan nga po laging sinashare ng pangmangkin ko, nakalipistik nga po tayo, may bag tayong maganda, pero kung titingnan po natin yan, puro chaplet po ang laman, which is sasabihin ko pong isa ang kayamanan. Amen po ba? Hindi po ba may chaplet po kayo dyan sa ating mga bag? Wala man po tayong pera, mayaman pa rin po tayo sa paningin ng Ama. Ako po ay maraming pinagdaanan po ng mga nakalipas na mga panahon. Dahil po ako po ay naninirahan na sa Maynila at panakanaka, siyempre po alam ng Panginoon at alam po ng mga kapatid ko kung gaano ko po kamahal ang aking trabaho. Sapagkat yan po ang aking, sabi nga po, nagiging daan para makapag-share, makapagbahagi ng kaunti man lang na
binibigay ng Ama sa akin at makapagbahagi naman po ng konti sa iba, sa aking mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga bagong kapatid, at siyempre po, sabi nga po, kung ano ang binibigay ng Panginoon sa'yo, dapat po nagbabalik din po tayo sa Kanya. Hindi po literal na sa Kanya, kundi po, ano po ba yung tinutukoy na sa Kanya? Siyempre po yung mga tao na nakapaligid po sa atin. Hindi mo po kailangan maging isang mayaman para ka po ikaw ay magbahagi. Dahil po ako po natutunan ko po sa dambanang ito, hindi ka po pala kailangan na maging isang mayaman. Kahit isang simpleng tao ka lang, isang tapik sa balikat ng ating kapwa, yun po pala isang kayamanan na. Sapagkat ang mga banal na salita, ang mga banal na salitang naririnig natin, hindi lang po sa mahal na Apo Kunching, kundi po sa kanyang mga hinirang na mga alagad, ay isa naman po talagang nakakapag-boost ng iyong, ano po ba tinatawag, ng iyong, ano ba yun, na pagnanasa na makatupad, makapagpatuloy sa buhay. Nangyari po yung aking masakit na karanasan nung pong ako'y malipat ng terminal. I-Facebook ko po yan at ako po talaga'y nasaktan. Sapagkat 5 taon po ang ginugol ko kasi sa airport po ako, yung mga bago po. Sa airport po ako nagtatrabaho at ang Terminal 3 ang aking naging bahay. So sa 5 taon po na binigay ko ang aking puso't kaluluwa, sabi nga po at walang pagod na nagbibigay ng serbisyong totoo sa ating po mga kababayan na umaalis at dumarating. 5 taon ko po na ginugol po ang buhay ko doon na trabahong malinis. At mahal na mahal ko po ang Terminal 3 sapagkat yan po ang nagbibigay ng, siyempre po hindi lang kagalakan sa puso ko at marami po ako natutulungan mga kababayan. Dumating po yung panahon na kailangan ko na magpaalam doon. At ako po nilipat ng opisina namin, dinala po ako sa Terminal 2, Centennial Airport, PAL. Sa Terminal 2 po, International. Sa akin pong unang pananaw, na-down po ako noon, mga panahon na yon, sapagkat iniisip ko po, ano ba ang record ko na pangit? Bakit ako tinanggal, inalis sa lugar na ultimo yung pagtungtong ko pa lang po ng trabaho ko, alam ko na po ang gagawin ko at alam ko na po kung paano ko makisama sa mga pasahero doon. Kasi dalawa nga po doon isang international and isang domestic. So alam ko na po laruin yung mga tao doon kung paano, kung nasa mood ba yan, kung kailangan ko ba silang bigyan ng, minsan tayo po pag nagiinit na po mga ulo, may mga delayed flight, ganyan. So nung inalis po ako sa terminal na yon, parang gumuho yung aking mundo. Kasi iniisip ko po na siyempre po tao lang po ako alam ko po na nasasaktan po tayo, tao lang po ako Inalis po, ikaw po ang ialis sa isang bahay na para kang sayo na at pinalayas ka, iisipin nyo po na ano ba ang nagawa mong pagkakamali, bakit ka tinanggal. Yun po ang naging dating sa akin na which is hindi ko pinairal yung aking pananalig sa Panginoon. So madali pong salita, hindi ko pa po matanggap. Pero ayun na nga po, kailangan on August 1, ay July 1st, nandun ka na sa Terminal 2. Sinabi ko po, ayoko mag-report. Sabi ko po, nagmatigas po ako, ayoko mag-report, pero wala naman po akong magagawa. May order, so kailangan sumunod sa mga bossing. So nangyari na po, nasa Terminal 2 na po ako ngayon. Since July 1st, nandun na po ako. Sabi po ng mahal na Apo sa akin, at sabi din po ng mga kaibigan ko rin pong mga alagad, at sinabi nila sa akin, kapag may binigay na bago ang Panginoon sa'yo, at kapag may binago ang buhay mo, o binigyan ka ng mga pagsubok na bago sa'yo, may ibig sabihin po yon na kayang-kaya po pala natin na, ibig sabihin may plano pong bago ang Panginoon sa akin. At alam nyo po, ang natuklasan ko po sa aking bagong bahay, ay mas higit na maganda kaysa po sa dati kong bahay. Umiyak po ako sapagkat nanalangin po ako at nagsisi sa akin, bakit ba gumanon, bumaba ang aking pagtitiwala sa Panginoon? Bakit parang hindi ako nananalig? Sabi ng Apo, higit ibibigay ko sa iyo kung ano ang mas maganda pa kaysa sa dati mong tirahan. Yan po ang saktong tinura ng mahal na Apo sa akin. Sapagkat sabi ko, I'm in pain right now at napakasakit po na hindi ko matalikuran po. Siyempre po may pamilya na po akong mga kasamahan sa trabaho doon at alam niyo naman po ako pag ako po'y nakipagkaibigan, totoong-totoo po talaga. So, ang iniiyakan ko po doon yung aking mga nakapalagayan ng loob. Higit na mas maganda po pala yung aking matutunguhan. At ngayon ko na-realize po na talaga po ang Panginoon, kapag tunay na nananalig ka sa Panginoon at alam niya po kung bakit ka ba nagtatrabaho at para saan yung
kinikita mo sa trabaho mo at alam na alam po ng Panginoon yan kung paano ko pinaparte-parte ang aking kinikita sa trabaho. Kaya po masigit pala ang plano ng Diyos para sa akin. Na nabuhay po, nagising po ako sa katotohanan na bakit nga ba nagdadasal ako, bakit ba ako sinaniban ng ewan ko ba, na hindi ako nagtiwala sa Panginoon na ibinigay niya sa akin itong bago kong tahanan. At alam niyo po ngayon, kung friend nyo lang po ako sa Facebook, i-friend nyo po ako. Lagi po akong nakangiti at lagi po akong naka-escort sa mga artista. Hindi, totoo po yun, kidding aside, totoo po yun. At marami po palang mababait na tao doon, sapagkat ang Philippine Airlines, ang PAL, puro po mga mayayaman at mga edukada po ang dumadaan. Kaya po hindi po ako nahihirapan makipag-usap sa kanila. Minsan-minsan po nauubusan ng English, Mama Beth, dahil po puro mga English spoken dollar po doon. Pero po napaka-decente po ng mga tao doon. At hindi ka po nahihirapan magpaliwanag sa kanila kung ano ba yung bawal. Hindi po katulad sa Terminal 3. Ako po nauubusan ng pasensya minsan. Sapagkat siyempre po, hindi po lahat nakakaunawa sa trabaho namin. Pag sinabi ko pong bawal, minsan po, siyempre po, nasa Panginoon po tayo, kahit na po bawal, basta hindi sasabog. Wag lang nakikinig ang boss ko, pinapayagan ko na po yun. Kasi po, may damdamin po tayo tao lang po tayo Kaya, yun, inuunawa po natin. Ngayon po, sa bago kong tahanan, isang salita mo lang po sa kanila, nauunawaan nila. At higit na napakalinaw po sa akin kung ano nga ba ang tunay na plano ng Panginoon sa akin na mas maganda pong tahanan. Ganun po, sinabi ko lang po yun na kaya ko po hinantulad ang candy sa akin sapagkat yung unang pagnanasa ko na eto, napaka-asim, sa feeling ko, naging maasim ang buhay para sa akin, bakit ako tatanggalin? In the end, tamis po pala yung naramdaman ko at hanggang ngayon po, ninanamnam ko po ang tamis na nararanasan ko na binigay ng Panginoon sa akin. Isa lang po yung iiwan ko bagong pagtatapos sa mga bago po. Once po na naramdaman nyo na at na-feel nyo po na ang buhay na Diyos dito po sa puso nyo, wag nyo pong tatalikuran ang dambana. Sapagkat bakit po? Habang buhay, habang tumatagal po tayong nananalangin at nagtitiwala po sa dambanang ito, sa buhay na Diyos, sa pamagitan po ng mga banal na salita na niluluwal ng mahal na Apo Kunching, hindi po kayo mawawala ng pag-asa at tandaan nyo po, sa dulo po ng inyong panalangin, lagi pong may katugunan sa inyo pong mga panalangin. Magandang umaga po. Salamat kapatid. Talagang ibibigay ng Diyos ang mas higit na maganda para sa mga totoong naglilingkod at nagmamahal sa Kanya pamamagitan ng Kanyang kapwa. Amen po ba? Amen. Ang tatawagin ko po ngayon, ito po, pag siya po ay hindi nakapag-alay ng awit, matamlay po siya Kailangan tawagin ko po siya dahil nagbibigay sa kanya ng kalakasan ng makapag-alay ng awit sa ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Cap Tata Magno Guevara. Salamat kapatid. Ginamit ka ng Panginoon Diyos upang ako ay tawagin dito sa dambana at mag-alay ng awit sa ating Divine Mercy, Banal na Espiritu sa katawan po ng ating Apo Kunching. Para po sa ating lahat. Ang ating buhay batid natin hiram lamang sa may kapal. Sa Diyos Ama nasa langit ang nagbigay. Pinanglawan ng liwanag itong buhay, walang hanggan. Dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Idinawad sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan sa ating buhay. Sa ating buhay, ang buhay na hiram ay lilisan. Hindi natin alam kung kailan
magwawakas sa mundong ibabaw habang may buhay. Paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Itinawag sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan sa ating buhay. Sa ating buhay, ang buhay na hiram ay lilisan. Hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw habang may buhay. Paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man walang hanggan. Salamat po. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simulan at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang ating pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Gandang umaga po. Maraming salamat po, Tata Magno. Nakapag-recharge na po si Tata Magno noon. Kapatid na Raquel, parang nadinig yung panawagan mo, nasusundan yung sharing mo. Nandito na po si aming Mother of the House. Atin pong pakinggan ang ating Mother of the House. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa oras na ito na pinahintulot mo, na ipahayag ang iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa. Natuwirang aming nasumpungan sa dako mong banal, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay iyong binigay upang kamtin namin ang kagalakan at katotohanan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Parang naiiyak na yata ako. Alam niyo po, hindi ko man tuwirang narinig ng malakas yung bahagi ni kapatid na Raquel. Subalit nang makita ko po siya, galak sa puso ko at sa inyong lahat po na taga Valenzuela, lahat po kahit saan ako nang galing. Sapagkat alam ko pong napapanahon yung pagbabahagi po niya kanina kung paano niyang tinanggap na ang kanyang anak na iniluwal ay sumakalabalang buhay. Ayun po, narinig niyo po ba ang kanyang bahagi? Nang mga panahon po na yon ay nakatakda po kami mag-mission sa kanila upang bigyan siya ng galak sa kalooban ng Ama na inatasan nating mahal na Apo Kunching upang tunguhan po siya. At ng araw po na yon, kahit batid po ng mahal na Apo ang kaganapan sa kanya,
at hindi na sila nag-uusap dahil nasa ospital na siya. Hindi ko alam anak ha, subalit ito po yung dinadatal sa akin ng ama. Batid po ng mahal na apo sa puso na ibinahagi ng banal na espiritu na may nagaganap sa kanya na hindi ka nais-nais sa ospital. Subalit ang ating mahal na apo, sabi ko nga po sa inyo, kapag ang mahal na apo lang ang pinagsabihan nyo, wala nang ibang makakaalam yun kundi ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ng panahon po na yun, tumuloy pa rin po kami. Naroon po yung damdamin ng bawat isa na ako mismo, naramdaman ko po nung araw na yun na atubili po kaming pumunta. Subalit ng dahil nga po sa kalooban ng ating ama, naroon po yung pagmimithi po na masilayan kung sino po yung si kapatid na Raquel. Nasa tuwi na ang tawag po niya kay Apo is Mama Apo. Sa pamamagitan lang po ng internet at pakikinig nang siya po ay nagkasalukuyan nagdadalang tao noong panahon na yon, naroon po yung udyok sa puso ng mahal na Apo na siya tuwi na siya'y lapitan, na walang kamalayan ang lahat na mayroon po pala siyang dinadala nung araw na yon, nung panahon na yon. At nang itinakda na nga po ang kaganapan sa kanyang buhay, 6 months lang po, na confine nga po siya at nailabas yung bata nang wala sa panahon. Alam niyo po, nang mag-mission po kami doon, andun na po lahat. Hindi po namin alam kung saan kami tutungo dahil hindi namin alam yung lugar nila. Sabi po ni kapatid na Marie, bukod sa aking pagkakaalam, ang lugar ng kapatid na Raquel ay doon sa lugar ni kapatid na Neris na isa rin pong anghel ng Dambana at ng mahal na Apo para matunguhan namin. Kaya yun po ang alam namin address. At nang tumungo na po kami, naligaw po kami, hindi po pala doon ang tutunguhan namin, kundi nasa loob po pala ang daan. Noong mga panahon po na yon, nagdalawang isip na kami kung tutuloy pa kami o hindi. Sapagkat naroon po yung pagmimithi namin na naligaw kami, kailangang hanapin pa rin namin yung tamang daan. Alam niyo po, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Tinawagan po kami ng mahal na Apo. At sinabi po niya sa akin, kapatid, huwag na kayong tumuloy. Bakit po? Andito na po kami, malapit na po kami. Hindi po niya sinambit. At nang tumungo na po kami, yun nga po ang lumantad sa aking paningin, sa aming mga alagad, ang ilan na nauna, ang kanyang anak po ay nakalagay sa isang kabaong na po, yung kanyang baby. Pero wala po siya, nasa ospital po siya. Ang kanilang tahanan ay may hagdanan paakyat sapagkat yun po ay lumang bahay ng mga panahon pa ng Kastila. Yung senaryo po ng bahay, paakyat, hagdanan po hanggang sa taas. Nakita po namin, sa lahat ng pagmimisyon, ngayon lang po naganap yon na may isang batang nakalagay sa isang kabaong na andoon po kami. At yun po ang pumasok sa akin pagninilay. Pag-akyat ko po sa taas, hindi ko malirip sa aking puso kung ano yung nararamdaman ko, kung may lumbay ba o galak. Ayaw pang ibahagi. At tinginan lang po kami mga alagad ng time na yon. Pagpasok ko po doon sa bahay, pumunta na po ako doon sa ng baby at sabi ko po sa kanya, ay, ang ganda mo naman. Sabi ko, ikumusta mo na lang ako kay Papa Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Nakangiti po yung baby. Tapos nung nakita ko po na ang mahal na Apo, eto na po, nung nag-alay na po ng panalangin na chaplet para sa ating Panginoon at nagpuri na po, doon po ako nagkaroon ng pagninilay. Bakit po itinakda na ibahagi po at naririto po siya? Sapagkat alam ko po na daratal din po ang takda na yung kaganapan po na yon na pinasilay po sa tahanan nila ay ito po ang ibinalik sa akin balintataw ng Ama na darating ang takda na kami mga hinirang, tayong lahat na tao ay malalagay din sa isang sisidla na kagaya nun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na sa madaling salita po, lalo po akong nagnasa. Sabi ko kay kapatid na Myrna at kay Tita Lina, katabi ko po sila nung nagdadasal. Bakit po kaya naganap? Alam niyo po, napakalinaw po ng tinig at tinuran, anak, muli kong pinatutuhanan sa'yo na si Constancia ituwiran kong kinalugdan. Nawala sa panahon ay nailuwalang bata sapagkat yung bata, yung ina, ay nagmimithi na mabless ng mahal na Apo nung araw na yon. Nang dahil sa excited niya, na alam niya, nung araw na yun ay tutungo ang mahal na Apo, gabi pa lang halos hindi na siya makatulog, at may nangyari, pati yung bata na excite, na kung hindi po pala naganap, sa aking pagninilay po ha, magnilay din po kayo, na kung hindi po pala naganap, na
na lumuwal yung bata na yon, hindi rin po siya personal na mabibless ng ating mahal na Apo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? So isang patunay po na sa ka-excitement po ng nanay na dahil alam niya na ating mahal na Apo ay kinalugdan, pati yung bata nagpumiglas din sa kanyang sinapupunan para lumuwal. At sa pamamagitan po ng kaganapang yon, kung bibigyan po natin ng positibong pagninilay, sadyang minitihin ng bata na di baling pumanaw siya sa oras na maluwal siya, ang mahalagay mabless siya ng mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun din po ang pumasok na pagninilay sa akin na balang araw ay darating din po kami sa gayon, na higit na nagsumidi sa puso ko, na tayo po pala, hindi lang kami mga alagad, tayong lahat, sa pagkakataon na tayo malagay na sa isang sisidlan, na tama lang sa sukat natin. Isang kaparaanan na pagninilay na ngayon pa lang ay kailangang makapagsulit na tayo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na kung ano po ang kaukulan na pinahiwatig, paakyat at may mga tao pa sa baba, sadyang pinakita ng Panginoon na daratal ang takda na may hagdanang aakyatin ang bawat isa at may kanya-kanyang silid na inilaan ng ating Panginoon upang sa takdang panahon ng buhay ay mayroong pananahanan ang sino mang matapat sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ganun po nangyari ng bahay nila. May kanya-kanyang silid at may hagdanan na aakyat. At doon ko po nakita na yung kaganapan po na yon na hindi sinasadya at pinakita ng Panginoon na ganun ang maganap doon sa, kumbaga wala sa panahon ng pagluwal. Yun po yung positibong pagninilay ko na pinakita lang po sa aming mga hinirang at maging sa tagasunod na naroroon na higit namin pursigihin na makagawa ng mabuti habang kami nabubuhay sa mundo sapagkat daratal din po ang takda upang kamtin namin ang kaluwalhatiang walang hanggan at maipiling po kami doon sa silid na inilaan ng ating Panginoon. Kailangan namin makapagsulit sa Diyos tayong lahat ng mga gandang gawain na ukol sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang katotohanan, mapalad po ang nagtitiwala sa hindi niya nakikita. At sa kaparaanan po na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, masasambit ko po sa inyong lahat na mapalad tayo ngayong oras na ito. Sapagkat ang kaparaanan po ng ating Panginoon sa paggamit po sa ating mahal na Apo Kunching ay kaparaanan upang tayong lahat ay mamulat doon sa kaukulang handog ng Diyos sa bawat isa na huwag masayang. Amen po ba yun? Na ang bawat isa ay hindi ibig sabihin na wala kang kakayahan, wala ka ng kwenta. Hindi po. Lahat po tayo may kakayahan at wala, lahat tayo ay may kabuluhan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay nagnanasa, na ang bawat isa ay mabahaginan po, hambing po sa aming mga alagad at kaps, na sa dakong ito ay hinirang, nagmimithi po kami na ang binahagi po ng banal na Espiritu sa aming pagkatao ay tuwirang maisulit din po namin sa Diyos ng kalugod-lugod sa Kanyang paningin, sa Kanyang pandama at sa Kanyang kalooban. Sapagkat alam po namin na ang kaparaanan ng Diyos na ito na ibinahagi sa ating mahal na Apo Kunching upang ihasik sa ating lahat, hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang yun. Mayroong gustong masilayan ng ating Panginoon na sa bawat pagluluwal ng Kanyang salita, lahat na nakakalaga sa Kanyang puso ng lahat ng mga aral na ito ay kailangan mayroon po tayong gawin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na walang pinagkaiba nga po doon sa Kanyang anak. Tingnan nyo po, yung narinig nyo po yung patutuo niya. Sadya pong pinasilay. Samantalang kailan lang po siya naging pasyente sa dakong ito. Subalit lang dahil nagmithi po siya at sa tuwin ay nagnanas at nagtitiwala na ang Diyos na buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nasa katauhan ating mahal na Apo Kunching. Ano po ang inyong narinig? Hindi si Apo Kunching bilang pagkataong dumalaw sa Kanya, kundi ang ating dakilang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Maaaring pagtawanan po tayo ng iba sa bawat pagpapatotoo po natin. Subalit hindi nga matutupad at magaganap po ito kung walang may gagamitin. Amen po ba yun? Kaya may ginamit upang ang bawat hiwaga ng ating Panginoon ay lalabas din po natin sa ating mga labi kung ano yung ating nakita, kung ano yung ating dadama, at kung buong pagkatao ay nakatanggap tayo mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Balang araw, maaaring malagay din po tayo sa isang sisidlan na kasukat lang natin. Sa palagay po ninyo,
kung ngayon halimbawa, ngayon lang sa oras na ito, ay itinakda ng Panginoon na tayong lahat ay malagay sa gayon, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Tanungin ko rin ang aking sarili. Ano kaya ang may susulit ko sa Diyos sa oras na ito? Yan po, iwanan ko pong pagninilay sa inyo. Ano po? Upang sa gayon po, sa aking pananalig at paniniwala sa ating Panginoon, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ang bawat salitang inihahasik po niya sa bawat araw ay mga salita na ang nasa ng Diyos ay tukdi natin. Amen po ba yun? At sa ating pagtupad ay nakamasid ang Diyos. At sa kanyang pagmamasid, kung ito'y katapatan po, yun din po yung maisusulit natin sa Kanya sa takdang panahon ng ating buhay. Amen po ba yun? So, ibig sabihin po, hindi lang po tayo ang magagalak. Higit lalo ang ginamit sapagkat may isusulit din po tayo sa Panginoon doon sa paggamit sa Kanya na hindi nasayang. Amen po ba yun? Na sa madaling salita po, ang salitang ito ay hambing lang po na hindi dapat nating ibaon sa lupa, kundi tanggapin natin sa ating puso, tanggapin natin sa ating isip, at isabuhay po nating lahat upang sa takdang panahon, ang inilaan ng ating Jesus, ang inihanda ng ating Ama para sa ating lahat, ay pakinabangan nating lahat. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa muli mong pagbibigay sa amin ng inspirasyon. Akin pong pasasalamat muli sa lahat ng nagsipagbahagi. Inaanyayahan ko na po ang lahat na magsitayo